Summer number cakes naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At dahil officially na tag-ulan na dito sa Pilipinas, syempre maghahabol tayo ng summer na theme cakes. Late na kung late, pero inintay ko talaga na maipon silang lahat dahil mga matagal na nakabook itong mga to bago ko i-post para naman masaya at marami kayong cake na mapanood sa isang video. Amazing! Suki na lahat ng mga customers natin for today, kaya naku, napakasaya talaga natin mga mi. Itong unang cake natin ay pang 7th monthly milestone ng ating baby Suki na si Baby Yuna at ayun nga, summer theme ang cake order niya. Syempre, as usual, Choco Moist ang flavor. And na-request lang niya is dapat pastel ang colors. O diba, bonggahan? At ayan na nga, naglalagay tayo ng whipping cream sa may cake board natin kasi maglalagay tayo ng graham crackers as our sand. Kasi nga parang beach type etong cake natin. Ayan, para dumikit siya kasi kung walang icing hindi yan didikit tapos magkakalat-kalat yan sa biyahe. Although kami naman lang din magdi-deliver ng asawa ko and malapit lang din naman sila sa amin, pero mas maganda pa rin talaga yung nakadikit siya para magandang tingnan. Cute na cute nga ako dito sa mga toppers kasi aliliit nila, pero alam nyo ba, napakatagal nilang gawin, lalo na itong shade sa to, tsaka yung chinelas. Ito mga shells, meron namang silicone molder na nabibili dyan. So, punta lang kayo sa blue up at orange up. Meron yan. Tapos yung star plunger lang ang gamit natin dyan. At syempre, hindi mawawala ang mga pearls. Kasi syempre, diba, perlas. Kasi nga, beach. Ayan, dito naman tayo sa next cake natin. Again, monthly milestone din ito. At nagkataon na number 7 din. Baby Suki din natin ito, but this time, pang boy siya. At ang special request ng ating customer ay beach theme, pero merong mga fish. Ayan. So, vanilla moist naman ang flavor ng cake na ito. And wala ding inspiration na sinend sa atin si customer. So, medyo nag-struggle ako na makakita ng pang-boy na design na pang-beach. So, ayan. For the dot-dot na lang tayo ng pa-beach wave, ganyan. Paano natin na-achieve yan? Color blue lang yan. And then, color white na pinaghalo. Actually, merong halong konting black yan para maging darker yung color niya. And then, yung pinatong natin kanina, color green lang yon. Syempre, meron ding sand ito. Pero this time, sa may mismong cake na siya dito sa may taas. So, naglagay muna tayo ng icing. Tapos, pinantay natin dito sa cake mismo para malagyan natin siya ng graham crackers para dumikit siya. Ayan, ganyan lang siya kasimple. Tapos, yung mga kalat-kalat dun sa board, nilinis ko na lang after. Syempre, ayan yung mga fish. Ayan, walang molder na ginamit dyan. So, mano-mano na lang yung ginawa. And, ang ating mga seashells and pearls. Ayan, di ba napakasimple lang pero maganda. Ito naman, last but not the least, large cake tayo, number 6. Opo, number 6 po yan, hindi number 9. At order din ito ng ating Suki at dati kong ka-work. Nag-order na rin siya dati sa atin yung pang birthday niya. And ngayon naman, yung baby naman niya ang my birthday. Ayan, red velvet with cream cheese filling. Ang flavor ng cake na ito. And ang special request niya ay sana balutin daw yung cake ng buo ng icing. So, ganyan ako magbalot ng number cake. So, gumagamit muna ako ng piping bag para ipaikot sa cake natin kasi mas madali siyang pakinisin at pantay-pantayin. Tapos, dito sa mga singit-singit yung pampakinis natin is yung manipis na palette knife para kasya. Amazing! Another request ng ating customer is wag na lang ilagay yung mga toppers or fondant toppers sa mga cake mismo dahil ang gusto niya is yung baby niya mismo ang maglalagay ng mga toppers sa cake. Naku, first time merong mag-request sa atin neto and para sa akin napakaganda niya kasi 'di ba activity rin ito para sa bata and nakakatuwa rin na yung mismong cake mo ikaw yung maglalagay ng mga toppers. Nag-send din ng video ang ating client habang nilalagay ni baby yung mga toppers sa cake, kaya mamaya sa bandang ending ng video ipapakita natin, kaya tapusin nyo tong video ha. At ito nga, gaya na nakikita ninyo, naglalagay tayo ng light and dark na blue dito sa side para mag-create ng ombre effect kapag ka-in-scrape natin. Ayan, napakaganda niya talagang tingnan. And hindi siya yung masakit sa mata, kaya sinadya ko talagang ganyan na lang yung color niya. Tapos for the scrape tayo, syempre, hindi ko na in-scrape or pinakinis yung sa bandang taas niya kasi nga ang ini-aim natin is mag-create siya ng parang wave or beach effect. And then, ayan, syempre, kailangan din natin balutin yung sa bandang loob. So, gumamit tayo ulit ng palette knife
para pakinisin yung bandang loob ng ating number 6. Ayan, medyo nagkamali pa nga tayo dito sa design natin kasi pala ang special request pala ni customer is dapat yung merong sand na part, takpan niya ng sand yung buong icing. Pero ang ginawa ko sa may bandang gitna ko lang siya nalagyan nung sand or yung ng graham crackers. And communicate na lang niya ulit yon nung pa on the way na kami sa kanila. So hindi na natin siya na-modify. Buti na lang talaga, mabait talaga itong customer nating to. At napaka-understanding talaga. Kaya thank you so much po talaga. At ito, ayan, wala tayong tip na ginamit dyan. So, yung piping bag lang, pinutol natin sa dulo para makapag-create ng mga bilog-bilog na ganyan. At ayan na nga yung sinasabi ko. Nagtira ako sa gitna kasi dyan natin ilalagay yung mga graham crackers para dun sa sand. Pero dapat pala yung buo. Kagaya nung sa isang number 7 natin. And then, ito naman sa may bandang taas, ayan, padiretso lang yung nilagay natin. Kasi papatungan natin yan ng parang wave nung beach. Ayan, gumamit lang ako ng petal tip para dito sa wave. So, ang unang color natin is sky blue. Konting color blue lang yan. And then, yung next na color natin is nagdagdag lang naman tayo ng konting color blue. Wala na tayong ibang hinalo dyan. Ayan. Para lang mag-create siya ng iba't ibang tone. Tapos, yung pinaka-last na color niya is darker. Ayan, nagdagdag lang din ulit tayo. Wala nang ibang hinahalo. Wala nang ka-eme-emehan. Ayan, diba? Ganyan pa lang siya, pero napakasyala na niyang tingnan. At ito na nga yung mga graham crackers natin na medyo pahirapan pa ilagay kasi iniingatan ko na hindi malagyan ng graham crackers yung mga side. Lalong-lalo na dito sa butas ng number 6. Naku, mahirap linisin yun. Speaking of linis pala, kung sakaling iisipin ninyo or tatanungin ninyo kung paano ko nililinis yung mga singit-singit na parts ng mga number cakes, lalo na kapag fully covered. Ayan, gumagamit lang ako ng brush and then yun yung pinang-swipe or pinangwawalis natin dun sa mga kalat-kalat, sa mga icing na sobra, ganyan, sa mga nahulog na crumbs or whatsoever. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Ayan pala yung mga toppers na ginawa natin para dito sa number 6 natin. Ang napakita ko sa inyo kung paano nilagay ni baby yung mga toppers. You like it? I will put these blue candles on the ceiling. Oh, later. You have candles doon. Diba? Ang ganda ng gawa ni baby. And that's it for today. See you on our next video. Bye!